Hello guys, once again, it's another my video. So, bali nag-uumpisa pa lang ako. So, sana i-support nyo rin ang aking video. So, siya nga pala, andito ako ngayon sa Hong Kong. So, OFW. So, yun. Isa ako sa mga tagahanga ng Kalingap. Kalingap. Tawag nito, Nina Kuya Bal. So, isa din ako sa minsan nagko-comment, pero talagang nanonood ako halos ng mga vlog nila. So, lalo na sa mga angels, sa Kalingap, buong Kalingap. So, pinapanood ko yan kay Rob, kay Ate Edna, kay Kuya Bal. So, yun. So, actually, sa kanila talaga ako na-inspired. So, ako sa humahanga kung paano sila tumulong. Tsaka, ang dami ko din opinion na gusto sabihin sa mga tinutulungan nila. Tsaka, syempre, as a vivid viewer, taga-suporta. Hindi naman taga-suporta sa financial, at least taga-suporta sa panunood. So, malaking bagay din yun na wala ka man may abot, at least sa panunood. So, may ambag tayo, di ba? So, minsan kasi pag nanonood tayo, hindi maiwasan na hindi ka makapag-komento. Siguro karapatan naman yan ng mga bilang viewers, no, na may mako-comment tayo. Pero wag naman yung basher. Ako, hindi ako basher. So, nagiging basher din ako doon sa iba. Sa mga sumusobra na syempre, pag iniidolo mo, talagang di mo maiwasan, hindi mo yung kakampihan. Syempre, kakampi ka, di ba? So, ipaglalaban mo. So, ako ganun ako. Pag may napapanood ako na, lalo na yung nagiging balingbing, na pagkatapos mong tulungan, tapos yung tumulong, yun na yung sisiraan, di ba? So, minsan may mga viewers na talagang grabe makapag-bash na kahit wala naman sa lugar, 'di ba? May masabi lang or minsan di mo alam kung naiinggit lang. But anyway, wala naman akong gaano naiintindihan sa mga bagay na 'yan. Basta ako, pag nakakaramdam ako ng nasasaktan ako or na-offend dun sa mga nakikita mo na, lalo na yung mga natutulungan tapos nagbabago. Okay nga lang nung magbago, basta wag nang manira. At least naman kahit paano balikan nyo yung nakaraan ninyo, kung paano kayo naiangat sa buhay, di ba? So, napakasimpleng bagay lang naman yun. But anyway, ngayon, so sana pakisupport din ang aking vlog. So, umpisa pa lang yan. So, yun, wala pang gaanong post, tsaka wala pa tayong subscriber. Guys, lunch time. So, ngayon is nasa 12 na. So, ito yung aking lunch. Sushi. So, ako ang nagawa nito kahapon. Marunong ako gumawa ng sushi. Pero hindi naman yung talagang marunong, as in marunong. At least kahit pa paano natuto. So, ginawa ko ito kahapon. So, kapitbahay ako nakikain. At saka ito, gumawa kami ng, iwan ko ano to, puto yata. Yun, pumunta kami dun kina Lola. So, ito yung aking lunch. Grabe, super init sa labas. So, ngayon napakainit ngayon dito sa Hong Kong. Pero nung mga nakaraang weeks, grabe, super ulan. So, ngayon bumabawi naman ang yung init. Grabe, sobrang init niya. So, bali, lang, rough up lang itong ko na, sabi ko nga, siyempre viewer ako, may karapatan ako magbigay ng opinion, di ba? So, hindi ako reactor. At wala naman akong connection sa Kalingap team. So, nanonood lang ako. Kumbaga, itong sinasabi ko lang ay opinion ko lang. So, as a viewer. So, iwan ko, may karapatan nga ba ako sabihin ito dito? Hindi ko alam. Basta ako magdadaldal dito. Okay? Yun. Tapos, ngayon, ang dami kong nababasa kasi about mga reactors. Ang dami kong na mga kasiraan sa Kalingap team. Naiinis ako sa totoo lang. Grabe. Kasi syempre tayo mga viewers, hindi naman tayo bulag, di ba? So, lalo na pag taga-suporta tayo manood, lahat ng mga vlogs nila, parang lahat naman natin napapanood, di ba? Lahat naman natin na nakikita yung mga upload nila, tsaka yung mga galawan, tsaka
ano naman sila, transparent naman sila. Tapos pagdating sa pera, 'di ba? Mga tulong sa mga nag-sponsor, so wala naman natatago. So parang kitang-kita naman natin kung ano yung totoo. Tapos ngayon, napanood ko yung ano naman, yung tungkol sa nanay ni Erica na naghahanap daw ng pera. Di ba yan? Grabe, no? Grabe yung suswerte talaga nitong mga tao na to na natutulungan. Tapos sila pa yung may gana maghanap ng mga pera na akala mo may pinatago, no? So napakalaking issue sa kanila noon na porket na video sila. So nakikinig sila doon sa mga sabi-sabi, uy, na-video kayo, malaki ang ano niyan, malaki ang bayad sa kanila niyan, tapos ganito lang yung natatanggap nyo, di ba? Yun ang mga naririnig ko minsan na ganun yung mga sinasabi nila na, nako, yung binidyo ka, napakalaking issue. No, nako po, sana ako, mabidyo ako, nako, Kuya Bal, sana mabidyo mo ako. At na makahawak naman ako ng mga perang nakahawakan nila at sana magkaroon din ako ng sponsor. Wow, sarap. Minsan napapaisip ako, guys, no? Yung mga galanting sponsors, no? Yung parang ang dali lang sa kanila, no? Ng pera na nagbibigay sila ng gano'n. Alam mo, bilib ako sa puso nila, no? Pero sana nga lang talaga, pag tumulong, walang sumbatan pagkatapos. Kasi ang pangit naman ng gano'n na tumulong ka, tapos isusumbat mo lang din. So may napanood ako na ganyang video na actually nag-comment ako dun na ano na siyempre pag sponsor ka, ikaw naman yung kusa na tumutulong, hindi ka naman siguro hiningian at hindi ka naman sinabihin, uy, tumulong ka ganito, di ba? So kusang loob nyo yan na tumulong kayo. So walang pumilit. Di ba? So ibig sabihin, napanood mo yung video, nakaramdam ka ng awa, so kaya ka nag-insist ng tulong. Pero ang masaklap lang doon, yung mga ibang tumutulong, sinusumbat. So kung hindi naman talaga totoo yung pagtulong nyo, wag na lang kayo tumulong kasi alam naman natin lahat na ang pera is hindi ganun kadali pulutin at hanapin. So lalo na sa mga kagaya ko, OFW, domestic helper, hindi ganun kadali kitain ng pera, no? Kung kami nga, hirap na kami sa sarili naming pamilya. Diba? Kaya na-appreciate ko yung may mga puso talaga sa pagtulong na kung tutuusin, napakahirap hanapin ng pera, pero ganun na lang nila kadali iabot yung tulong. So, napapabilib din ako sa ganun na minsan napapaisip ako, grabe naman sila, no? Yung alam mo, yung pag-sponsor tsaka yung pagtulong, hindi ganun kadali yun. Kasi lalo pag sarili mong pera ang binibitawan mo, pera na lang doon sa mga naglilikom, humihingi, tapos may maitulong. Pero yung nanggagaling mismo sa sarili mong bulsa at iaabot mo doon sa gusto mong tulungan, nako, hindi ganun kadali yun para sa akin. Kasi ang hirap talaga ng pera. Kaya namamangha ako sa totoo lang na lalo na yung mga tinutulungan na grabe sila magpaabot ng mga tulong, no? Imaginein mo yan, binablog ka lang, no? Ikaw pa yung pinupuntahan. Tapos makaka-receive ka ng ganyan. Sinong hindi mamamangha? Siguro kung ako siguro yun, kung ako yung isa sa natutulungan, naku, ang sarap. Pero minsan nakapagtataka lang na bakit yung iba, ang dami pang nasasabi. Reklamo pa rin ng reklamo. Big deal ba yun na binidyo ka? Anong ano dun? Nakaupo ka lang, pinupuntahan ka, binibidyo ka, may nare-receive ka. So, ikaw pa ba talaga yung may ganang magreklamo? Diba? Kaya minsan yun lang din naman ang nakakasad na mentality ng mga Pilipino na kung sino yung natulungan, siya pa yung may ganang magreklamo. Pagpasalamat na lang kasi yung mga sa charity vlogger, hindi rin naman ganun kadali sa kanila yun. Na pag siguro iniisip nila na ang laki ng kinikita nila. Sabihin na natin, oo, malaki ang kinikita nila. Kumikilo sila, nagtatrabaho sila, nag-i-effort sila. Yung binivideo ka lang, nakaupo ka lang, ikaw pang pinupuntahan, ikaw nang tinutulungan. Di ba sarap ng buhay nun? Para sa akin, opinion ko yun. So, nire-respeto ko yung opinion ng iba. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng pananaw sa buhay. Opinion, di ba? Kaya minsan nakakasama lang ng loob na
bakit yung iba pa importante pa, no? Yung parang wala kang nangang maiambag, ibig sabihin, yun na nga lang din ang cooperation mo. Yung kahit pa paano ma-appreciate mo yung effort ng nagba-vlog sa'yo, nagko-content sa'yo. So, hindi big deal yun, i-content ka para sa akin. Kasi, alam mo namang wala kailangan mo ng tulong. So, napakasimpleng bagay na yan. So, it's normal na yan ngayon na na-expose yung mga buhay-buhay. So, sa hirap ba naman ng buhay ngayon, ang iba nga, nagnanakaw, iba kung ano-ano, diba? So, mas piliin mo na lang yung mag-vlog ka, natutulungan ka, nababago yung buhay mo. Pero huwag ka naman masyadong mga demanding. So, minsan kasi ang dami rin ganun, beneficiary na parang mga nagiging demanding pa. Pero, di bale, so, alam ko naman na doon sa mga charity vloggers, so siguro sanay na rin sila sa ganun. Pero minsan nakakalungkot lang, yung nakakasad. Kaya ngayon, yun, nasagap ko naman na yung nanay ni Erica, maghahanap ng pera. Wow. Ang klaro-klaro naman kung paano sila natulungan, kung paano nag-ending. Tapos ngayon, ayan. But anyway, di ko naman yung talaga na kwento. Wrap up lang yung naano ko. Kaya lang minsan nakakasad. Kasi syempre nga, isa ako sa nagmamalasakit sa kina Kuya Val. Kasi parang sa kanila mo na lang makikita yung inaabot yung mga taong mahirap. Real talk ha, ang dami nilang nabago ang buhay, naangat. Imaginin mo na lang yan ng mga angels, alam natin kung paano ang buhay nila, anong klaseng buhay mayroon sila. Hindi natin sila minamaliit kasi lahat tayo nagmula sa ganyang buhay. Pero ibig sabihin, kung hindi sila na vlog, hanggang ngayon di naman nila alam kung paano sila O ngayon tignan mo, ang gaan-gaan ang buhay nila, na kung dati mga nakatira lang sa kagaya namin noon, barong-barong. O ngayon tignan mo, mas ang gaganda na ng bahay nila kumpara sa amin ng mga kumikita na hindi namin ma-afford magpabahay na mga ganyang klaseng bahay. So sila na vlog lang, dami ng blessing. Kaya dapat pag mga ganun, wag dapat padadala doon sa mga sulsul ng ibang tao kasi ang karamihan lang naman ng mga yan naiinggit lang ang totoo. Kasi siguro naman kung sila din ang magkaroon ng ganyang opportunity na ma-vlog, igagrab din nila yun. Kaso hindi nangyari sa kanila, kaya ang iba inggit na lang, or yung mga iba naman ng mga viewers na nagbabaas, panira lang yun. Kaya kung hindi ako pumapatol sa mga ganyang klase na mga maririnig mo na pinabash, kung ano yung mga sinasabi-sabi, naku po, mag-inggit lang ang mga yan. So, gusto lang talaga nila manira kasi yung nagagawaan ng kalingap, hindi nila kayang gawin sa buhay nila. Diba? So, kaya yun, ako wala naman akong ambag. Sa totoo lang. So, noon, mga nagpapalipa din ako ng kakapiranggot na amount. Pero, di ko masasabing ambag yun. Kumbaga, na-appreciate ko yung mga tao talaga na may puso sa pag-abot, na kung tutuusin, aminin man natin ang totoo, kung wala ka talagang puso, alam mo yung pagbitaw ng pera, hindi ganun kadali. Minsan nga, kamag-anak natin, di natin maabutan magrereklamo pa tayo, mga kapatid, lalo kung nakakapus ka. So, lalo na yung mga nag-i-sponsor. So, siguro nga talaga maluwag sila sa pera. Kasi siguro kung ako din naman talaga is maluwag talaga sa pera at alam ko sobra-sobra yung pera sa akin, why not na hindi mo yun i-share, di ba? Pero yung mga kagaya lang din naman natin na kumikita kami sapat lang, parang ang hirap isingit na mag-i-sponsor ka pa. So, pero kung talagang totoong may puso ka talaga, hindi basihan yun na hindi basihan kung ano yung kinikita mo, hindi basihan kung ano ka ngayon. Kasi nasa puso yun kung talagang nararamdaman mo. Kasi katulad na lang minsan dun sa magpapalipad, di ba? Alam mo, minsan hindi mo naman kailangan bilangin yung pera mo Kasi minsan nakabase yun sa nararamdaman mo, di ba? Kaya ganun yung, kaya na-appreciate ko yung mga handa talagang tumulong, tsaka doon sa mga natutulungan. So talagang grabe talagang blessed kayo sa buhay na mayroong kalingap team
na may mga umaabot sa mga mahihirap. Kung tutusin, ang dami na, bilangin nyo na yan, na nababago ang buhay, napapabahayan. Kaso nga lang talaga ang iba hindi marunong mag-appreciate sa mga naitutulong. So, yun lang minsan nakakalungkot, na minsan imbis na magpasalamat, napapasama pa yung mga tumutulong. Kaya masakit. Na kung tutuusin, hindi naman sila ganun kayaman, 'di ba? Pero dahil nga may mga puso sila sa pag-abot ng mga mahihirap, ginagawa nila 'yon. So kaya dapat magpasalamat na lang. Kaya nakakalungkot lang talaga na minsan sila pa yung nababaligtad, na imbes na appreciation na lang yung natatanggap nila, parang sila pa yung nasasaktan, 'di ba? But anyway, so alam ko naman na naman nila yun dalhin, i-handle, kasi sanay na rin talaga siguro sila sa ganun. Pero isipin pa rin natin, tao pa rin sila na nasasaktan, na kahit papaano masakit din sa kanila yun, na imbis na pagpapasalamat na yung matanggap, mga minsan kasiraan pa, 'di ba? So yun, viewer lang ako ha, nagbibigay lang ako ng opinion ko. So dahil sabi ko nga, hindi ko rin minsan matiis na hindi mag-react sa mga ganun, kasi syempre pag isa kang nanonood or nagmamalasakit doon sa, kasi ako syempre nanonood lang din naman ako, pero alam ko sa sarili ko na nakakasupport ako sa panonood ko. So ganun lang naman yun. So yun, tutuloy ko na ang aking pagkain. So as usual, sabi ko nga, opinion ko lang yun, hindi ako nagre-react. Bye bye.